Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po, sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po, sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, sir. Yes. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Napapatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin, at maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Itinanggi ni Eric Santiago alias Picoy na may nag-utos sa kanya na wag nang padaluhin si Jonathan Morales sa pagdinig sa Senado kaugnay sa PDEA Leaks. Sa katunayan ay sinabi nito na katang-isip lang ang kanyang pagbanggit sa pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos at ng isang James Kumar na nakuhanan pa ng CCTV. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Uminit ang diskusyon sa Senado matapos itinanggi ni Eric Santiago ang pagkakaugnay ni First Lady Liza Araneta Marcos at James Kumar sa isyu ng PDEA Leaks. Kung binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo? Yun po ay katang-isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya po, Patuloy na inusisi sa Senado ang controversial na PDEA Leaks o ang mga dokumento na nagdidiin kay Pangulong Bongbong Marcos bilang isang drug user sa taong 2012. Sa pagdinig, lumutang si Eric Santiago o alias Picoy ng National Police Commission, ang kausap ni Romeo Enriquez sa telepono na nangungumbinsi kay dating PDEA agent na si Jonathan Morales na wag nang lumantad sa investigasyon sa Senado. Si Santiago ay pinatawag sa Senado para bigyang linaw kung gaano katotoo ang kanilang usapan sa cellphone kung saan nabanggit si James Kumar at ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Ayon kay Santiago, katang-isip lang umano ang kanyang mga binanggit na pangalan sa tawag kay Enriquez. Katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? yes, sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po, humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya, Wow! O hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. Panoorin ang full video kung saan tila ginawa lamang laro ni Eric Santiago ang Senado at kitang-kita kung paano siya naghugas kamay matapos inilabas ni Jonathan Morales ang CCTV footage kung saan binanggit niya ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Panoorin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Bago ka magsalita, Picoy, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? no, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Biglang may... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po, sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po, sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, sir. Yes. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Napapatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin, at maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Yes, Kasi, sir. had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siguro sabihin yun. Hindi, sir. Kung pahayaan niyo po akong sabihin muna ito, sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya, sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas, ano po. Sir. Mas malala pa. Yes. Mas yes. malala pa. Para believable, sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PDEA. Noong nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa kagalang-galang na Senado ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa,
na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na sir, di ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. Kasi So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? ako po ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw sa dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na... Kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! O hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang mali po, hindi po kayo mo eh. Hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka kaso mo, yung kaso mo, wag mong pasis ko lang yun. Yes sir, I understand Pasis sir. lang yun sa aking panerbisyon pagkapulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito ha. Yes sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yeah. Not me. Kasabot ko sir. Ha? Sabot ko sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako mama sir. Ibig sabihin po maro taga Davao. Dili taon sir. Ay. Now please continue. Explain your side yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yun. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, naririnig ko lang sa YouTube yun sir eh.
You play, Kumsek, you play. Baka sabihin naman, Hindi, ibig sabihin, sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit. During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam. Sir, ginamit ko ko. O, ginamit mo? ko nga, sir. Kasi ganito nga, Ano sir. ibig mo sabihin ng lam? Sir, ganito po yun. Naririnig... Sandali! Anong ibig mo sabihin ng lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. Opo, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi, pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo Eh, dito? nga po, sir, Anong kasi- motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi may mga dokumento po kasi kung dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento na mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung sinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Kasabot Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko, sir. Kasabot ko. Kumsik, i-play mo nga yung may sinabi siyang lam. Huwag mong sabihin, bula mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sorry po. Sige. Mamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito. Pakinggan mo na ko yan. Ganito ko yan. Nung pumutok yan, okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Kaya kung Narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Well, knowing Eric Santiago, even during our Napolcom day, hindi ko po makuha, malaro po siya. Malaro po siya, malalim. Malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po. Pati kami, papasakayin niya. Hindi Ang po. babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga statements po siya na Baka ang malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay kuno, mapapil-papil, yan ang lalim sa'yo? Malaliman ka niyan? No, Your Honor. I've been with him with Napolcom for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa Hindi, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, Para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga-DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, Expedia agent ka. Huwag mo sabihin, ganun ka kababaw. Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge?
meron din po ako mga imperfections. Okay? Okay, so... Yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even kuya, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit dinadamay mo pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ng istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi para ipatawag kita dito. Para ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang intention Actually, mo. sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung Yes, sir. record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing.